7 mistakes na isang OFW patungkol sa pera. Kung bakit walang ipon or kung bakit lubog pa rin sa utang kahit na nakapag-abroad. Ito yung 7 mistakes na dapat nyong iwasan or yung madalas nagagawang pagkakamali ng isang OFW na minsan ang problema pa nga dito ay hindi niya alam na nagagawa niya ito. Kaya kung OFW ka or may kamag-anak ka na OFW, panoodin nyo ito na mabuti mula umpisa hanggang dulo at huwag na huwag kayo mag-skip para maintindihan nyo at para malaman nyo ano nga ba itong 7 madalas nagagawang pagkakamali na isang OFW. Okay guys, I'm Joseph at welcome po sa Joseph's Blessing YouTube channel. Ang content ko guys is about financial literacy, paano tayo makakapag-ipon, paano mag-i-invest, at syempre, paano umasenso sa buhay. Sa Pilipinas, isa sa mga paraan para makaahon sa hirap or umunlad ang buhay ay ang pagiging OFW or pagtatrabaho abroad. Syempre, kumikita ka na ng dolyar At kadalasan, mas malaki talaga ang kita sa ibang bansa compare sa Pilipinas. At napakadaming Pilipino ang gustong-gustong mag-abroad para mas gumanda ang buhay. Pero gaya nga ng pag-uusapan natin ngayon guys, ito yung 7 mistakes na madalas nagagawa ng isang OFW na dapat nating iwasan or wag nang gawin para masunod or matupad natin yung goal natin na gumanda ang buhay kaya tayo nag-abroad. Abangan nyo po guys yung pang-6 at pang-7 kasi ito talaga yung madalas na nangyayari na minsan hindi natin namamalayan na nagagawa pala natin. Kaya napakaganda ng pang-6 at pang-7. Kaya gaya ng sabi ko kanina, panoodin nyo ito na mabuti mula umpisa hanggang dulo para maintindihan nyo mabuti at maiwasan nyo ano nga ba yung 7 pagkakamali or maling ginagawa ng isang OFW. Okay guys, simulan na natin. Number 1, ginagawang tamad ang pamilya. Masakit na salita at mahirap man isipin pero ayan ang totoo, ayan ang realidad. Ang nangyayari, inaasa na ng buong pamilya ang source of income nila doon sa mga nagtatrabaho or doon sa nagtatrabaho sa ibang bansa. Pangbayad ng monthly bills, kuryente, tubig, internet, pag-aaral ni Junjun, tuition fee ng mga kapatid, mga pinsan, mga pang-maintenance ng mga lolo at lola, mga utang na hindi mabayaran ng mga tito at tita, at marami pang iba. Meaning to say, naging breadwinner na yung nasa abroad. Kasi nga naman, malaki ang kita Huwag na tayo magtrabaho. Hintayin na lang natin yung padala ng nasa ibang bansa. Ang problema dito ay ginagawang superhero yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Inasa na sa kanilang lahat yung gastos. Ikaw ang nagpapakahirap sa ibang bansa at sila naman ang nagpapakasasa dito sa Pilipinas. 'Di ba? Inasa na sa inyong lahat. Ikaw lang ang tanging solusyon ng pamilya pagdating sa pera dahil ikaw yung nasa abroad, dahil ikaw yung kumikita ng malaki. So ayan po yung ating mistake number 1, inasa na lahat ang gastos doon sa nagtatrabaho sa ibang bansa o ginagawang tamad ang pamilya. So mistake number 2, walang savings goal. Kadalasan kapag sumahod, magpapadala agad sa Pilipinas dahil maraming request maliban sa pangbayad sa bills, no? Meron pang request na bagong sapatos, pang gala ng anak, pang load, pang debut, pang 18th birthday, di ba? Pangbili ng bagong cellphone, at maliban pa dyan, syempre ikaw na OFW, gusto mo rin bigyan ng reward ang sarili mo. Kakain ka sa mga restaurant, bibili ka rin ng bagong damit at cellphone, at hindi mo na namalayan, umabot ka na ng 10 taon dyan sa ibang bansa, wala ka palang naging savings. At ang problema, pati emergency fund ay wala din. So dapat, unang-una sa lahat, pagkasahod natin ay itabi na agad natin yung ating savings. At least 20% ng sahod natin ay ginagawa nating savings. Maliban dyan, dapat meron tayong emergency fund. Yung tipong 3 to 6 months guys, kahit nawalan kayo ng trabaho, ay mabubuhay kayo. 'Di ba? Napaka-importante na magkaroon tayo ng savings to survive. Lalo-lalo na for emergency or kapag mayroong mga opportunity na kakailanganin ng pera. Dahil may ipon ka, ready ka. So ayan po yung ating mistake number 2, walang savings or savings plan or goal. So para naman po sa ating mistake number 3, sobrang reward sa sarili. So karamihan, dahil nga hindi maganda yung sitwasyon dito sa Pilipinas, may kahirapan, napunta sa abroad,
doon naranasan na magkaroon ng malaking sahod, doon naranasan na makakain ng mas masasarap, magkaroon ng mga branded na damit, magkaroon ng mamahaling cellphone, mamahaling sapatos. Ang nangyari, yung mga hindi magawa-gawa dito sa Pilipinas ay ginagawa sa ibang bansa. Kaya ang nangyayari, reward ng reward sa sarili. Wala namang masama na mag-reward sa sarili, lalo't pinaghirapan mo naman yan. Pero ang problema, kung kaka-reward mo sa sarili mo, deserve mo yan dahil sinasabi mo, deserve ko to. Ang problema dito guys, yung kaka-reward mo, nagiging bad habit mo yan sa paggastos or sa pag-handle ng pera mo. At kapag bad habit, dire-diretso na yan guys. Habit mo na eh. Wala ka nang naiipon, wala ka nang savings, gaya ng mistake number 2 natin. At syempre, gaya ng sabi ko nga kanina, aabutin ka ng ilang taon sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ang nangyayari lang ay na papakapagod ka, binibili mo yung gusto mo o mga reward mo, deserve mo, nagkakaroon ka ng temporary na kasayahan, panandali ang kasayahan, pero in the future, wala talagang nangyari. Nagpakapagod ka lang sa ibang bansa. So, ayan po yung ating mistake number 3. Sobra-sobrang pag-reward or paggastos. So, para naman po sa ating mistake number 4, walang malinaw na financial plan. So, magkaiba yung savings goal or savings plan sa financial plan. So, when we say financial plan, kadalasan kasi kaya nag-a-abroad guys, kasi merong plano dito sa ibang bansa. Like for example, makapagtapos ko lang ng pag-aaral si junior sa Pilipinas, pwede na akong bumalik sa Pilipinas. Makapagpagawa lang ako ng bahay sa Pilipinas, pwede na akong bumalik sa Pilipinas. Makaipon lang ako ng 3 million, pwede na akong bumalik sa Pilipinas at magtatayo ko ng sarili kong negosyo. So, ayan yung mga plano guys pagdating sa finances natin. Bakit nga ba tayo nag-abroad? Siyempre, para kumita. Dapat meron tayong plano. Hindi yung lumipas ng 10 taon. Gaya ng sabi ko kanina, walang nangyayari. Paikot-ikot lang. Sa sahod, magpapadala, gagastos, mauubos yung pera, sa sahod na naman, at lumipas na yung maraming taon, paulit-ulit lang hanggang sa hindi mo na alam kung kailan ka ba talaga babalik ng Pilipinas. Siyempre, lalo na sa mga may pamilya sa Pilipinas, no, dapat kailangan nating makabalik. Umalis ka, buntis yung asawa mo. Pagbalik mo, kagraduate na ng college yung anak mo. Payag ka, napakaraming taon ang hindi mo nakita or nasamahan yung pamilya mo dahil kakatrabaho mo sa abroad dahil wala kang financial plan. So, napaka-importante niyang financial plan, no? So, ayun po yung ating mistake number 4, walang financial plan. So, ating mistake number 5 naman, lubog sa utang. Dahil nga alam na malaki ang sahod sa abroad, yung mga nagtatrabaho na OFW, sa sahod din naman sila, no? Ina-advance nila yung paggastos nila. Wala pa nga yung pera, hindi pa nga nila nahawakan yung sahod nila, nakagastos na. May paglalaan na agad na pagbabayaran. Ganun din sa Pilipinas. Gastos dito, gastos dyan, pesta, birthday, gagastos, iuutangin muna kasi hindi pa nakapagpadala at aasa sila at magtitiwala dun sa OFW na magpapadala. Kasi nga, may trabaho naman. E paano na lang kung walang naisahod o nagkaroon ng problema, e di nagkabaon-baon sa utang. 'Di ba? Yung kanina, sobra-sobrang reward. Mas matindi to, mas malaking problema to kasi inuutang na. Wala na ang natitira sa savings, nagkakautang pa. So ayan po yung ating mistake number 5, sobra-sobrang lubog sa utang. So iwasan natin yung utang guys. Para naman po sa mistake number 6 natin guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na isa sa mga madalas hindi natin napapansin, no? Na or nagiging traditional na lang na nangyayari sa mga kaibigan nating OFW na umuuwi. Pag-uwi sa Pilipinas, ubus agad ang pera. Kasi ang daming pasalubong. Pagka-uwi, gala dito, gala dyan. Libre dito, libre dyan. Inuman, kainan. Nagpupuntahan yung mga kamag-anak para sa mga pasalubong at mga libreng kainan, no? Ang tagal mong pinagtrabahuan yung pera sa ibang bansa, pag uwi mo, 1 linggo lang, ubos agad yung pera mo. Dahil nga, sa pressure, ang problema ito nga na pressure lang kaya ng libre. Na pressure lang kaya nagdala ng pasalubong. Kasi nakakahiya galing kang abroad tapos wala ka man lang pasalubong. Naging culture na, naging tradisyon na, naging gano'n na yung mindset
no, na kapag galing ibang bansa, dapat may pasalubong. Dapat galing ibang bansa, dapat nanlilibre. Pero hindi nila alam, baka maliit lang naman din yung sahod sa ibang bansa, na pressure pa yung OFW at naubos yung inipon niya dahil sa pasalubong at sa libre. Dahil sa nahihiya at hindi makatanggi sa mga kaibigan at kamag-anak. So yan po yung ating mistake number 6. Ubos ang pera, kakalibre. Pag uwi, ubos biyaya. So para naman po sa ating panghuli, mistake number 7. Ito po, kadalasan nagagawa rin po ito. Lalo na sa mga OFW na gustong-gusto talaga na magkaroon ng income. Ito yung passive income, guys. Naaalok ang mga OFW na mga passive income like investment. Dadagsain yan yung mga OFW pag uwi nila ng mga nagbibigay ng mga investment daw. Papangakuan ka ng kita. Ang problema, kadalasan pa nga ay nai-scam. So imagine, yung pinagtrabahuhan mo sa ibang bansa, pinagpaghudang mo ng maraming taon, syempre mag-i-invest ka, lalakihan mo yan kasi mas malaki daw ang investment, mas malaki ang kita. Nag-i-invest kasi ng kulang sa kaalaman, ng hindi nagagawa ng research. Ayun ang malaking problema ng ating mga OFW. No? Magtatayo ng negosyo, iaasa sa ibang tao. No? Halimbawa, mga babuyan, mga manukan, no, maghahatian daw sila. Ang problema, dahil hindi mo natututukan, dahil OFW ka, nagbigay ka lang ng pera, hindi mo namamalayan, dinudugas ka na pala. Or nai-scam ka sa pag-i-invest mo. Or magtatayo ka ng negosyo dito sa Pilipinas, ipapahandle mo sa mga kamag-anak mo. Ang problema, hindi mo naman pagkatiwalaan pala. Or hindi naman pala competent or magaling sa negosyo. Inasa mo lang. O walang puso dun sa negosyo kasi hindi naman nila yung negosyo. Ang problema, bagsak yung negosyo na pinagkatiwala mo. So, sayang yung puhunan. So, ayun po yung ating mistake number 7, pag-i-invest or pag-negosyo ng kulang sa kaalaman. So, ayun po yung ating 7 mistakes ng mga OFW na dapat nyo pong iwasan. So, inuulit ko, kung may kakilala kayong OFW or ikaw mismong OFW na nanonood nito, nawa marami kayong natutunan at maiwasan nyo po yung mistakes na yan. Comment lang po sa comment section, guys, kung gusto nyo pong magpa-shoutout or may mga alam pa po kayong mistake or pagkakamali ng mga OFW pagdating sa kanilang pera or kinikita sa abroad. Comment mo yan dyan, guys, at kapag nagustuhan ko yan, ay bibigyan ko kayo ng blessing. So yun lamang, guys, maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe, and click the notification bell po with all para lagi updated sa ating mga videos. Maraming po salamat muli at God bless. Peace!